Hello everyone, peaceful Thursday po sa inyong lahat. At para sa mga taga UAE, lalong-lalo na dito sa Dubai, rainy Thursday po sa atin. At mag-ingat po tayo, lalong-lalo na kung malapit kayo sa lugar na binabaha. Ngayong araw may pasabog na balita na lumabas. Hinatulan ng Taguig Regional Trial Court na guilty beyond reasonable doubt sina Denise Cornejo, Cedric Lee, Simeon Raz at Ferdinand Guerrero sa isinampang kaso ni Vong Navarro na illegal detention with ransom noong January 2014. Kung babalikan natin yung nangyari noong January 2014, nagsampa ng kasong rape si Denise Cornejo laban kay Vong Navarro. Pero nanindigan si Vong Navarro na walang rape na nangyari at instead, siya yung fini-frame up. Sa video, nakitang dumating si Navarro sa kondo at sumakay ng elevator papunta sa second floor ng gusali kung saan naroon ang unit ng modelong si Denise Cornejo. Pero makalipas lang ang mga isang minuto ay nakita na sa CCTV na pumasok naman ng elevator si Cornejo pababa sa ground floor ng gusali. Ilang sandali lang ay nakita naman ang negosyanteng si Cedric Lee na pumasok sa elevator paakyat sa ikalawang palapag. Maya-maya ay may umakyat ding dalawang lalaki sa elevator. Makalipas pa ang ilang minuto ay nakita ng pumasok sa elevator ang grupo ng mga lalaking kasama si Navarro na nakagapos ang mga kamay sa likod. Ayon sa NBI, base sa oras na nakita si Navarro na umaakyat sa elevator at sa oras na nakitang pumasok naman sa elevator si Cornejo para bumaba, ay tila imposible na nagkaroon ng pagtatangkang panggagahasa sa modelo. So kung ang kampo ni Denise ay nagsampa ng kasong rape laban kay Vong Navarro, ang kampo naman ni Vong Navarro ay nagsampa rin ng kaso at ito ngayong illegal detention with ransom. Pero noong 2018 at 2020, dinismiss ng Department of Justice itong mga kasong isinampa ni Denise laban kay Vong Navarro, yung kasong rape at acts of lasciviousness. Pero bigla itong nabaliktad noong July 2022 na kung saan binaliktad ng Court of Appeals yung dismissal ng Department of Justice. Sumuko si Vong Navarro sa National Bureau of Investigation noong September 2022 at makalipas ang 2 buwan noong November 2022, inilipat si Vong Navarro sa Taguig City Jail. Again, dahil pa rin ito sa kasong isinampa ni Denise na rape and acts of lasciviousness. Isang buwan matapos makulong itong si Vong Navarro, noong November sa Taguig City Jail, nakapag-file naman siya ng bail na 1 million pesos noong January 2023. Dahilan ito para makabalik sa pag-host ng It's Showtime si Vong Navarro. Sa mga nagtatanong kung bakit napagbigyan ang request for bail or piyansa ng kampo ni Vong Navarro sa kasong rape which is supposedly to be non-bailable, ayon kasi sa korte, hindi daw nila nakikitaan ng malakas na mga ebidensya yung kaso na isinampa ni Denise Cornejo laban kay Vong Navarro. Nakitaan din daw nila ng maraming inconsistencies or hindi pagkakatugma-tugma sa mga sinasabi ni Denise Cornejo. Kung kaya dahil sa mga dahilan na ito, pinayagan nilang makapagpiyansa si Vong Navarro kahit non-bailable sana yung kasong isinampa laban sa kanya. Pagkatapos nito, noong February, napagdesisyonan uli ng Supreme Court na i-dismiss na nga, finally, yung kasong rape at acts of lasciviousness na isinampa ni Denise Cornejo laban kay Vong Navarro. Dahil sa dahilan daw na hindi nila nakitaan or nakukulangan sila dun sa sinasabing hinahanap nila na probable cause sa kaso. Yung probable cause kasi, ito yung tinitingnan ng korte. Kung dapat bang ituloy yung complaint para gawing kaso at dinggin sa korte. So dito, ginagawa ito sa preliminary investigation na kung saan hinahanap ng korte o tinitingnan ng korte kung meron nga bang sapat na dahilan para mangyari yung kaso, para mangyari yung nirereklamo laban sa inaakusahan. Ngayon, kung makikita ng korte na kulang-kulang yung mga ebidensyang isinumite ng nagrereklamo o di kaya ay makikitaan nila ng mga inconsistencies na sinasabi, ibabasura ito ngayon ng korte. Ito yung tinatawag na dismissal ng complaint. At ito yung nangyari sa kasong isinampa ni Denise Cornejo na rape and acts of lasciviousness laban kay Vong Navarro. So instead, ang nangyari, yung kaso ni Vong Navarro laban kina Denise Cornejo at mga kasamahan niya ay tuloy pa rin. And after 10 years, kasi sinampa ito ni Vong Navarro noong January 2014 pa, pagkatapos nung nangyari. Kanina, ayon sa Taguig Regional Trial Court, napatunayan nga
na yung kasong isinampa ni Bong Navarro laban kina Denise Cornejo at Cedric Lee at sa dalawa pa nilang kasamahan ay proven beyond reasonable doubt na may nangyaring ang illegal detention with ransom nung gabi nung January 2014. Ayon kasi sa testimonya ni Bong Navarro, nung gabing yun ay dinitain siya mismo sa condominium ni Denise, ni na Cedric Lee. At ayon nga sa salaysay ni Bong Navarro, hindi lang siya basta dinitain, binugbog pa siya, ginapos, at pilit na binantaan habang humihingi ng ransom itong grupo ni na Cedric Lee. So ayon kay Bong Navarro, 2 million ang hinihinging ransom sa kanya. Pero later on, nag-agree daw sila na 1 million ang ibibigay ni Bong Navarro. At ito yung napatunayan sa korte na totoong nangyari. At dito napatunayan na guilty yung grupo ni Cedric Lee. At ang parusa dito ay reclusion perpetua o pagkakakulong ng habang buhay. Maximum is 40 years. So ang nangyari rin kanina sa Regional Trial Court, umattend kasi dun sa promulgation or paglalabas ng hatol kanina ng Regional Trial Court, sina Denise Cornejo at Simeon Ras. Si Cedric Lee at yung isang Ferdinand Guerrero ay absent kanina. So ang nangyari, pagkatapos mailabas yung hatol na guilty, itong apat na ito, hindi na pinalabas ng korte sina Denise Cornejo at Simeon Ras. Kung hindi, committed na sila. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na sila sa kulungan. Although sinasabi rin sa balita na iaapila ito ng grupo ni na Denise Cornejo. Kung maalala natin, aside dito, may isa pang kaso na kung saan natalo rin ang grupo ni na Denise Cornejo na nauna nang napagdesisyonan ng korte. Yun nga lang, danyos lang ang parusa nito at walang pagkakakulong. Ito yung grave coercion. Ibig sabihin nito, ito yung pamimilit na ginawa nila kay Bong Navarro para aminin na ni-rape na niya itong si Denise Cornejo. Again, napatunayan din ito sa korte na talagang pinilit lang si Bong Navarro para magbigay ng ganong klaseng salaysay. Matagal din ang itinakbo ng kaso ni Bong Navarro laban kina Denise Cornejo. 10 years. Pero at least kahit papano, ngayon, finally, nalinis din ni Bong Navarro yung pangalan niya at nakuha niya yung husdisyang hinihingi niya. Muntik din kasing masira yung karir dati ni Bong Navarro nung unang pumutok ang balitang ito. Dahil marami ring napaniwala na talagang ang ginahasa ni Bong Navarro si Denise Cornejo. Pero sabi nga natin, the truth will always set us free. At ito yung nangyari kay Bong Navarro. Sa huli, lumabas pa rin yung katotohanan na magpapalaya sa kanya. At sana magiging lesson din ito, lalong-lalo na dun sa mga feeling na pa-victim, na hindi lahat ng oras makakalusot kayo sa batas. Katulad na nangyari nga dito kina Denise Cornejo at Cedric Lee at sa dalawa pa nilang kasamahan. Nahatulan sila ngayon at mabigat yung hatol dahil pagkakakulong ng habang buhay or tinatawag na reclusion perpetua. Once again, magtiwala pa rin tayo sa ating justice system. Hindi sa lahat ng oras nagiging tama ang mali. And this is all for now mga kaibigan. Again, enjoy your Thursday everyone. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay and God bless.